Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago kayo pa upuin, actually this is an exciting afternoon for all the people here at the Compraise. For the first time since the lockdown of our young people are meeting face to face, God is good for making this happen today. Sa mga magulang po na nanonood live, ang mga anak nyo po na pinayagan yung pumunta rito sa aming simbahan po ay safe na safe po. Hindi po sila naligaw, hindi po sila nakarating kung saan-saan, kundi kasama po namin sila na nagsasamba sa Panginoon dito po sa Compraise. At marami pong salamat po sa paunlak na binigay niyo po sa amin na pumayag kayo na makadalo ang inyong mga anak dito sa aming simbahan. Ito po ay araw ng mga youth ignition, mga young people. And Pastor Dom, salamat po for giving me the privilege to share God's Word today. Maraming salamat. To our dear young people here at the center and our friends, family on Zoom and FB Live, you know, God has wonderful message for you this afternoon. Before I share God's Word, I know these young people are excited to be with their teams. Excited ba kayo makita yung mga dati nyong kasama? Parang hindi. Can I hear amen? Can I hear parang masigabong palakpakan? Amen. Buhay na buhay sila, no? So, some of whom are meeting for the first time. Sino dito sa inyo ang nakarating dito first time? Can I see your hands? Raise your hands kung first time kayong nakarating dito sa simbahan. Thank you. Sino sa inyo ang dati nang nasa Compraise pero ngayon ay nakabalik na? Taas ang kamay. Amen. Maraming salamat, no? Okay, so ang sa ating youth ignition, meron po tayong mga teams at sila po ay nagsama-sama ngayong araw. And so, let's hear it from the Blue Doves. Meron bang Blue Doves dito? Okay. Parang mahina yata. Parang walang energy ang Blue Doves. Alright. Sila po ang reigning youth camp champion. For all you know. What about Green Donkeys? Meron bang Green Donkey dito? Puro wow, wala ba kayong ibang yell? Okay. Sige, mag-isip kayo ha. Galing ha. Okay. What about Purple Dogs? Andito ba ang Purple Dogs? Meron ba kayong yell? Parang nag-iisa lang. Bantay ka ba? Ikaw ang bantay ngayon. Nag-iisa lang yung Purple Dog. Okay, sabay-sabay nga. 1, 2, 3. Siyempre, the last but not the least, the Yellow Lions. Parang ibon ng lion. Ang lion, di ba, nagro-roar? Parang monkey yung dinig ko eh. Yun ba ang yell ng lion? Parang, ibang sound. Roar dapat, So, well, thank you very much, young people, for being here. Pakisabi sa katabi mo, sa kanan at kaliwa, may message para sa inyo si Lord. Alright, let us begin our study of God's Word. Our focus this afternoon is Christmas celebration. Bakit nga ba tayo nagdiriwang ng Pasko? Do we really know or understand why we should celebrate Christmas? Nalalaman niyo po ba ang ibig sabihin ng Pasko? Last Sunday, ang ating pastor po ay preach about the purpose of Christmas. Bakit may Pasko? Bakit nga ba? So, in John chapter 3, we find the meaning of Christmas. It says, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." He clearly explained that Christmas was an event in human history when God gave His only begotten Son to be the supreme sacrifice. Walang ibang qualify na mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan, kundi maliban sa isang anak ng Diyos. Kilala niyo ba ang anak ng Diyos? Sino po ba siya? Young people, kilala niyo ba ang nag-iisang anak ng Diyos? Wala akong naririnig. Baka mamaya, hindi pala, the only Son, Jesus Christ,
He was the supreme sacrifice, and He will only be the supreme sacrifice to die on the cross for the remissions of our sin, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Yan po ang mensahe ng Pasko sa kabuuhan. Here are simple questions I'd like you to think about. Can you read that question? What comes to your mind when you hear the word Christmas? Ano nga ba ang nasa isip mo? Oy, Pasko na naman. Sabi ni Pastor last Sunday na yung sa simula ng taon, pag pumasok na yung Ber months, ay isang hudyat na ang Pasko ay malapit na sa Pilipinas. Sa ating pagdiriwang sa bayan natin, pag sumapit ang Ber months, nangangahulugan ito ng himig ng Pasko. Yan. Kanta yun, ano? So, sige nga, ano yung mga naririnig nyong katagang Christmas o Pasko? Meron ba kayong alam? Ano ba yung nasa unang-unang naiisip mo pag may narinig kayong Pasko na? Okay, natutuwa ako kasi may kapitbahay kami na kaibigan ni Laura at siya ay nasa harapan. At pinaunlakan niya ang aming paanyaya na makasama pa. Siya po ay si... Kilala niyo ba ang aming kapitbahay na nandito ngayon? Ayan. Siya po ay si... Hindi ayan, Dayan. Si Dayan. Siya po ay kababata ng aking bunso. At magkasing laki din sila. Unique, ano? Nagkakasabay talaga sa paglaki, no? Okay. Biro lang, ha? Kapitbahay ko yan. Next question is, what is your favorite thing about Christmas? This time, gusto ko may marinig na sagot. Kasi yung first question ko, wala akong narinig. Parang kami lang ni Pastor ang magkausap. Ayan. Erickson, ano ang favorite na bagay mo sa Christmas? Friends. Wow! Amen! Palakpakan naman din si Erickson, ano? Friends. Ano naman ang gusto mong gawin tuwing Pasko? Wow, friends pa rin ang sagot. Marvin, anong nasa pagsapit ng Pasko, ano yung gusto mong gawin? Kumain ng salad. Oh, wow. Tuwing Pasko lang may salad. Oh, okay. Okay pa rin. Good answer, good answer. Ken, anong gusto mo pag may Pasko? Family. The best yun. Alright, good answer. Narinig nyo na yung ating main topic tonight, or today, no? So, for today's topic, I'd like you to read with me our Bible text, found in Luke chapter 2, verse 10 and 11. So, follow me as I read the word. But the angel said to them, "Do not be afraid, I bring you good news of great joy, that will be for all the people. Today in the town of David, the Savior has been born to you. He is Christ the Lord." And then, sa sumunod na mga verse, sa isa pang text na nakuha natin, in Mark chapter 1, verse 14 to 15, it says that after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Wala ba kayong napapansin dun sa binasa natin? These verses have common words. Did you notice? Naka-underline po. Can you read it? Ano ang common verses na nabasa natin? Good news. Gusto niyo ba ng good news? Ano naman ang ibig sabihin ng good news? Nako, kanya-kanyang opinion yata, no? Very opinionated ang youth natin, ano? Isa-isa lang. Amy, ano ang good news? Magbuting balita. Oo, energetic ko tayo kasi today is Youth Sunday, Youth Ignition Sunday. So, we expect more of that energy. Alam nyo, natutuwa ako kasi may sinundo ako sa Makati. Akala ko babae yung susunduin ko kasi kaklase ni Alex. Yung pala, ang tatangkad ng mga lalaki, natakot ako. Matangkad pa sa akin eh. So, pagpasok ko dun sa lugar nila, nakatambay doon, nakatingin sa akin. So, pero hindi naman sila sa mga suplado. No? Well-mannered, very gentleman, at sabi, parang sinasabing, kami yun.
Let's welcome Miguel and Angelo. Pwede ba yung tumayo? Oh, hindi na makatayo kasi matangkad sila eh. Andun na sila sa gitna, ano? Okay, welcome Miguel and Angel. Angelo. Okay. Ang ibig sabihin ng good news is actually, the good news is the gospel. Okay? Wala pong Christmas kung hindi natin naintindihan ang gospel. Naliligaw ho tayo ng landas pag hindi natin nakuha yung pinaka-meaning ng Pasko. Ito po'y mabuting balita, sabi nga ni Amy, no? But the gospel is more than just a word. Christmas paved the way for the fulfillment of the prophecy that the Savior will be born to redeem mankind from sin. Napakahalaga ng Pasko sa buhay ng bawat tao at lalong mas mahalaga na maunawaan ng bawat isa kung bakit tayo nagdidiriwang ng Pasko. Christmas means a lot of things for different people. As the saying goes, quote unquote, no? Different strokes for different folks. So, alam niyo ba kung saan galing yon? Kay Muhammad Ali, no? Bawat kalaban niya, may sarili siyang style. As he approached the opponent, one by one, inaaral niya. So sabi niya, anong sikreto mo, Muhammad Ali? Well, I deal with them differently. Different folks with different strokes. So, minsan magja-jab siya, minsan steady lang. So, doon po galing yung quote na yan. So, a little trivia. People from all walks of life celebrate Christmas differently. It has become a cultural celebration that follows the customs and tradition of particular people, groups. Sa Pilipinas po, iba't ibang hugis ng disenyo ng parol. Nakapaggawa na ba kayo sa school ng project na parol? Sinong may mataas na grade dito sa paggawa ng parol? Sino yan? Nagtuturo naman si Ken eh. Okay. Pero maganda ba yung parol mo na nagawa? Siya lang. Anong grade? Grabe, nagturo talaga, no? Ewan ko kung uso pa rin ba yung paggawa ng project na yon. Ngayon meron tayong limit sa assembly. So, parang wala yatang project ng parol ngayon sa eskwelahan. Minsan nga, September pa lang, meron na ako nakikitang parol. Meron sa Alabang sa Pote Road, merong mga lugar dyan na nakakasilaw kasi yung lugar na yun ay puro paggawaan o display ng parol, yung mga iba-ibang ilaw, iba-ibang style. So, akala mo ang ganda, pero pag nakita mo, nalaman mo ang presyo, sasabihin mo, ako na lang gagawa. Sorry po, napakamahal kasi talaga, pero ang ganda naman ng gawa. So, kung ikaw ay magaling mag-DIY, maybe you can do something about it, no? So, sa Austria po, ang Pasko ay pinagdiriwang sa pamagitan ng ilaw sa isang higanting Christmas tree sa besperas ng Pasko. Sa Japan po ay ganito. They celebrate similar to Valentine's Day. Couples spend their time together and exchange gifts. So, hindi lang Pasko kundi Valentine's Day, they exchange gift sa Japan. Ganun pa sila mag-celebrate doon. So, it is not a family nor religious celebration. In Ethiopia, that's somewhere in Africa, Christmas is a time to fast or eat vegan meals. Sino ba dito ang gustong kumain ng gulay? Wala, youth, hindi kayo marunong kumain ng gulay. Ang galing talaga, outstanding talaga si Marvin. Totoo yan, Marvin, kumakain ka ng gulay, Okay, yun ang kakainin mo mamaya. Okay, sa Ethiopia, yun lang ang time nila mag-celebrate ng Christmas, pagkain ng gulay. No? Kakaiba, no? Christmas carols are played in the airwaves. People shop till they drop and eat until their tummies are full. Common naman yon. When we try to look at how different nations celebrate Christmas, we can easily notice there is someone missing. Every time a nation would celebrate, in majority of countries around the world, there is only one missing. And that is the person, Jesus Christ.
naliligaw po tayo ng pamamaraan ng pagdiwang ng Pasko sapagkat ang pinakasentro ng mensahe ng Pasko is none other than, sino po? Jesus. Louder. Jesus. Kilala niyo ba si Jesus? That's the question. Kasi yan po ang buod ng Pasko. Jesus is the reason why we celebrate Christmas. So sadly, kanya-kanya tayo ng pagse-celebrate, iba-iba po ang paraan. Pero alam niyo ba na may Bible verse? Sa pamamagitan ng Bible verse na to, makikita natin bakit nagagalit ang Panginoon tuwing nagdidiwang ng paghahanda ng festival ang mamamayan, ang mga tao. Ano ba ikinagagalit ng Panginoon sa tuwing may pagdiriwang? Hindi masama ang mag-celebrate. Christmas is a party. Tama po ba? Pero mayroong Bible verse na sinasabi dito na bakit nagagalit ang Panginoon. So, we find in this verse, sabi sa verse na to, stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moon, Sabbath, convocation means assemblies. I cannot bear your evil assemblies. Your new moon festivals, your appointed feasts, my soul hates. They become burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, ito po ang posture ng tamang pananalangin po, hindi ganun ha. The way we pray is like this. It's biblical po. When you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Unfortunately, even if you offer many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. And sabi ng Panginoon, very emphatic, stop doing wrong. It says, stop doing wrong. Nasa Bible po yan. So every time you would celebrate, you make sure that you are celebrating the right way. Okay, the world's motivation and tradition in celebrating Christmas make it a pagan practice. Ito yung kinagagalit ng Panginoon. Kasi medyo may shade ng pagan, may idol worship. May focus sa materialism. Those are the ways of paganism, no? It is the world's motivation and tradition in celebrating Christmas that make it a pagan practice. As Christians, is it really wrong to celebrate Christmas? Personally, masama ba ang mag-celebrate ng Christmas? May narinig ako kanina, kumakain lang sila ng salad pag Christmas. No? I don't think so. No? Salad lang ba ang meron sa Christmas? Di ba? Hindi nga kailangan magpasko para makakain ng salad, di ba? O, di ba? Ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, let us read a snippet of the Christmas story. So, ito po yung pamamaraan, bakit nating kailangan nating itama yung celebration ng Christmas. Based on the story in Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Sabi sa screen, sundan nyo ako po, no? This is not how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. Very gentleman si Joseph. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save the people from their sins. Alam niyo ba na tangi ang Panginoon lang ang nakakabasa ng inyong pag-iisip? Even the devil cannot understand you kung hindi man makita yung action niya. But your motive, no? From the beginning, from your thinking, yung motive mo, alam na ng Panginoon ang gusto mong gawin. No? So, tandaan nyo yan, ang Panginoon ay all-knowing. Alam niya ang nasa isip nyo. Even today, alam niya kung ano yung iniisip mo. Ano kaya ang gagawin namin mamaya? Tagal-tagal naman ni Brother B mag-preach. No? Marami pa kaming gagawin.
So, things like that, no? Alam ng Panginoon. Okay. Meron akong commercial na natandaan naman, diyan ka nakatira. Ay, hindi ko alam kung natatandaan niyo yung commercial na yan. Baka yung mga, medyo malayo, pero pwede na rin ikabit. Okay. Motive. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Ito po ay continuation ng verse, which means God with us. Sino may pangalan ditong Emmanuel? Wala. May kilala ba kayong Emmanuel? Sino? Si Jacob. So, ang ibig sabihin ng pangalan niya is God with us. So, hindi naman siya si God, no? Pero kapangalan niya lang, katukayo. No? So, yun po, pagka narinig yung Emmanuel, doon pa lang malalaman mo na yung the baby born in the manger is the God incarnate, the Emmanuel. So pag kini-question mo kung sino si Jesus, at tao lamang na, no, nagkakamali po kayo. Ang pangalan niya po ay si Emmanuel. He is God with us. No? He was born and lived with us. The beginning of the Christmas story shows that miracles upon miracles took place even before the birth of Christ happened. There was godly intervention and preparation before Jesus was born. An angel appeared to Mary and told her what was going to happen. So, she will become pregnant through the Holy Spirit. So, the storyline ay nagduda si Joseph, no, sa makatuwid. Kailangan ko bang katuluyan si Mary? Kasi bakit naman ko katuluyan to, buntis na? 'Di ba? So, i-abandon ko na lang to, pero kailangan para naman hindi siya mapahiya. Medyo gagawin ko sa tamang proseso. Pero doon pa lang nakuha na ng Panginoon yung kanyang motibo at gusto niyang takasan yung pagkakatawag sa kanya. Kaya inayos ng Panginoon yung kanyang maling kaisipan tungkol kay Mary. Mga kapatid, this is the meaning of Christmas. The redemption of mankind from this fallen world. This is enough reason for Christmas to celebrate Christians. Actually, this is the reason why we celebrate. The only thing that matters now is yung motive mo. Anong motive mo sa pagse-celebrate? Ano ba ang gustong gawin ng Panginoon sa iyo para ma-focus ka sa Kristo ng Pasko? Ano ba ang kailangan gawin? The Christ of Christmas, some of us are guilty of removing Christ. Alam nyo ba yon? Nawawala ho tayo sa punto ng sentro ng Pasko sapagkat nakikita natin all over the place. Makikita mo yung Merry Xmas. Nakakita na ba kayo nun? Merry Xmas? Ano yun? Dati mong ex? Parang hindi, no? Merry Xmas, ha? Parang hindi tama yung aking timing, Pero Xmas na lang, ha? Let us look at some of the symbols of Christmas and see how we can make this a seemingly pagan practice based on the world's tradition. Thank you, anak, ha? Nakuha mo yung joke ko. Mamaya, bibigyan kitang prize. Anak ko kasi yan nakukuha niya yung joke ng tatay niya kahit corny. Okay, Merry Xmas. Ito po yung mga kapalit na ginagawa natin tuwing may Merry Christmas. Okay. Alam niyo ba yung evergreen tree? Yung evergreen tree is commonly known as Christmas tree. So, sa hindi nakakaalam, yung naka-display ko dyan na may kumukuti-kutitap, yan, evergreen tree yan. Pero may meaning po yan. Na, pag nakakita ko kayo niya ng tree, pinapakita yon, it reminds us that the Creator made something, trees included, from nothing. More importantly, Christmas is a great reminder that Jesus was born to die for our sin. Pero minsan kasi namamali tayo, Yung Christmas tree ay dapat ang symbol ng Christmas ay yung cross ng Panginoon, The cross where Jesus died.
Pero dahil sa commercialismo, pinalitan natin ng isang object, evergreen tree, the Christmas tree. Pagandahan pa nga kayo ng Christmas tree pag Pasko eh. Sa mall, nagpapalakpakan pa kayo tuwing may opening ng mall at mayroong malaking tinayong Christmas tree. Pero hindi nyo ba napansin na natatabunan na yung object o yung tao o yung person ng Christmas? At yan po yung ginawang sacrifice ng Panginoon. Siya po yung namatay para sa atin doon sa cross. So dapat po ipagdiwang natin sa tamang motibo, sa tamang paraan at sa tamang pagkaisipan na ang Christmas po ay ang sentro ay nung si Kristo ay namatay para sa atin. Yan po ang ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Ang next po na symbol na makikita natin ay yung tinatawag na Christmas candles. Nagtitirik kayo ng kandila, no? The Christmas candles should remind us that Jesus is the light of the world. May Bible verse po yan. In John 8:12 says, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. In John chapter 8, verse 12. Tatandaan ho natin na yung pag nakakita kayo ng kandila, kandila lang yan. Pero actually, natakpan po yung mensahe. Ay, dapat pala magtitirik, mahal-mahal ng kandila, di ba? Ang problema, yung kandila nung Piyestang Patay, nilagay mo rin ng Pasko. So, para makatipid ba? So, titipirin ko to, ipunin ko para sa Pasko, may kandila uli ako. No? So, yung kandila is actually a symbol of Jesus Christ being the light of the world. So, again, let's change our mindset, your concept ng Christmas, na hindi dito sa mga bagay na to ang Pasko, kundi sa tao o sa Panginoon na namatay para sa atin, sa katauhan ng Panginoong Yesus. Isa pa po ay yung Christmas gift. I do not know of any person who refuses a gift. Lahat tayo gusto ng regalo, di ba? Ikaw ne. Gusto mo ba ng regalo? Oo. Ayaw mo nang... Namimresyo ka ba pag may regalo? Oo. Naalala ko lang nung aking advisor nung high school, sumali siya sa exchange gift ng aming klase. So siya ay teacher, may kapasidad siya sa paggastos, pero sumali siya, ang ganda-ganda ng regalo niya, isinama niya yung regalo niya sa raffle. So ibig sabihin, ready siya kung ano man ang tatanggapin niya. Di ba? Dapat walang pikon. Kasi sumali ka eh. No? So teacher, ganda-ganda, taas na expectation niya na kung ano yung ginastos niya doon sa regalo niya, ay dapat maging katumbas din yung matatanggap niya. Siya yung nakakuha. Alam niyo ba yung ginawa ng aming... Hindi na namin nalaman kung ay talaga napahiya na lang siguro. Hindi na nagsabi kung ano yung sipilyong luma. Yung laman ng regalo na nakuha ng teacher namin. Isipin mo yon, galit na galit yung teacher ko. Kasi bakit ito yung binigay na regalo, hindi ba kayo... Sipilyong luma ang laman ng regalo na nakuha ng teacher namin. So anyway, kung yun ay natanggap nyo at yun ay regalo, sana tanggapin nyo na lang kasi regalo. Napakasaya po kung meron tayong exchange gift. Tama po ba? Pero sana, maalala natin na yung exchange gift ay mayroong kasaysayan sa Biblia. Kilala nyo ba ang wise men? Hindi yung wise men na sentro ng basketball, nakikilala nyo ba yon? Wala yata akong current na estudyante dito na alam si wise man, sa Golden State Warriors. Pero may wise men ho sa Bible. At sila po ay nagregalo ng sa sabsaba nung sila ay binisita nila si Kristo. Ito po ay simbolo ng na Christmas is also a time for giving. At ang pinakamasaya po na tao na tuwing Pasko po yung nagbibigay. Sa totoo lang. Gusto nyo ba kayo yung nakakatanggap o kayo yung nagbibigay? O sana nga po, Sana nga po, Totoo yan, Mamaya, pagka-raffle, wala kayo natanggap. Baka mamaya, kagaya kayo ng teacher ko, Ang exchange gift po, ang pinakamasayang tao po, sa katotohanan lang,
ay yung taong masayang nagbibigay. Hindi niya na inaasahan yung kapalit. Oo. Ganun po ang Panginoon natin. Ginawa po niya voluntarily. At kahit po yung wise men na nagpunta doon sa sabsaban ay nagbigay ng handog. No? So, ito po ay illustration na ang Panginoon ay ibibigay niya rin yung kanyang sarili para sa atin. Ihahandog niya yung sarili niya sapagkat naalala niyo yung John 3:16 kanina sa aking introduction na He is the only supreme sacrifice. Wala nang iba para mahugasan ng ating kasalanan. Siya po ang ating supreme sacrifice. His birth in itself, His gift, is a gift for you and me. In Romans 6, verse 23, it says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord." Napakalinaw po. You will be happy to receive the gift that Jesus wants to give you. Kung kilala nyo ang iyong sarili, kung kayo po ay nagsasaliksik. I don't care kung ano po ang religious background nyo. But one thing is for sure, youth, makasalanan tayong lahat. Tayo'y nagkasala sa Panginoon. At ang bunga ng kasalanan na yan ay kamatayan. That's why we die. It's reality. We die because of sin. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Sa mga nasa Facebook Live, sana po nakuha niyo yung mensahe na ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang kay Kristo. Tayong lahat ay mamamatay dahil sa kasalanan. At kaya siya bumaba sa lupa upang ialay ang kanyang buhay para tayo ay maligtas sa kapahamakan. Inalay niya yung buhay niya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Another symbol is the color red. Mayroon akong kilala na ayaw ng color red. No. Pero napapost ako kasi totoo. Parang ayaw talaga niya. Yung red po kasi ay simbolo ng dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Pero anong kapalit nun? Anong naging kapalit ng color na yon? Ipinalit natin si Jesus Christ. Ang pinalit nila kay Jesus Christ kundi si Santa Claus. Kilala niyo ba si Santa Claus? Siya po ay dating bishop na na-assign sa Asia Minor, known today as Turkey. At siya po ay, sa history po, siya po ay nagpunta sa isang mahirap na pamilya at nag-iwan po siya ng pera doon sa sapatos sa harap, sa labas ng kanilang pintuan. Kasi alam niya na yung pamilya na yun ay mahirap at the only way to survive, alam niyo yung gagawin ng parents, ibibenta nila sa slavery yung kanyang anak para makakain. So ang ginawa ng bishop na yon, naglagay siya ng pera doon sa sapatos. Hindi ko alam kung mabaho yun, o may amoy yung sapatos. But yung boots na nilagay ng pera ay nakatulong para makaahon sila. Someone gave money just to survive. Ang ating survival po, wala sa material. Ang survival ho natin, wala sa ibang tao kundi sa Panginoon. Ang survival natin sa kapahamakan ng kasalanan, walang iba kundi si Jesucristo. Hindi si Santa Claus. No? Si Santa Claus po ay symbol ng materialism. Wala hong ibang iniwan yan kundi ang maliin yung ating konsepto ng Pasko. Alam niyo bang familiar kayo sa kanta na to, no? He sees when you are sleeping. He knows when you're awake. Sino nakakaalam nun? He knows if you've been bad or good. So, be good for goodness sake. So, kailangan para gusto mo makakuha ng regalo sa Pasko, may nakakakita sa inyo. Si Santa Claus, all throughout the year,
kailangan good boy, good girl ako kasi mayroon akong regalo. No? May reward ang aking kabutihan. Hindi po ganoon eh. Hindi po ganoon ang pagtingin sa atin ng Panginoon. No? Si Jesus Christ loves you unconditionally. At pag ipinasok natin si Santa Claus, parang sinasabi na there's another person who is omniscient. Na alam niya yung kalagayan niyo throughout the year. Hindi po si Santa Claus. At ang masamang palad nga I saw mommy kissing Santa Claus. Di ba parang, hello? I saw mommy kissing Santa Claus all throughout the year. Every December, makikita mo, I saw mommy kissing Santa Claus. So, ayusin po natin yung ating pagkilala o pag-celebrate ng Pasko. So, let's focus on Christmas about Christ. Let us look at some of the characters of the redemption story that played significant roles and somehow resembles us as Christians, no? Sa Bible story po, meron pong kinuha po ako ng mga minor characters about the redemption story. And sila po ay 5. Let's begin, kunin natin si John the Baptist. Si John the Baptist sa story na yon paved the way for the Savior. Siya po ang forerunner. At dahil po doon ay in-announce niya na mayroong nagdigtas para sa atin at nandito na sa lupa. At siya po ay si Jesucristo. Nagbigay po siya ng kanyang mensahe na sino man ang manampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas. The innkeeper. Alam niyo ba na doon sa binasa nating verses at sa kinanta ng praise team, meron dong Bible verse na binasa. At this is the story about the innkeeper. Na hindi siya nagpapasok sa couple, kay Joseph and Mary, dahil mga anak na. At sabi niya, wala na ho, puno na, wala nang spasyo. So, kung susuriin mo yung mensahe ng innkeeper, no, he had missed something. No? At yan ay yung isang bagay na maring ipinagsisi niya. Kung ikaw ay front desk manager doon at nirefuse mo yung pag-check-in ng isang mahalagang persona sa buong mundo, isipin mo yung na-miss niyang advertising campaign. No? Innkeeper. Siguro kung pinatuloy niya si Jesus Christ at si Mary, siguro he could have a brand doon sa lugar niya. At ito yung sample, no? Siguro yung innkeeper, nag-regret siya, sabi, pagkatapos na makilala ko pala na yung nanganak pala dito ay isang malaking character sa story ng Christmas, he could have placed a label doon sa kanyang hotel o kanya hostel man, no? Miracle Child Born Here. O Bethlehem Inn. O Stay in the Savior Suite. No? Di ba? Alam niyo ba, personal testimony ko, kaya ako nakarating sa Compraise, because there is a slogan na nakadisplay sa labas. Jesus saves. At yan po ang kailangan natin. Mahalaga po na malaman natin na ang tanging importante po sa ating buhay ay ang malaman natin na si Kristo po ang tagapagligtas. Si Herod, alam natin, siya po yung isang hari na pilit na harangin yung istorya ng Christmas. Pilit na alisin ang karakter ng Christmas na si Jesus Christ. At sinabi nga niya, ipinag-ustos pa niya, nung siya ay nalinlang ng wise men, na pagkatapos nilang maghandog ng regalo, yung mga magi ay lumipat ng ibang ruta para hindi nila matagpuan pa si Herod. At kinagalit ni Herod yon kasi under threat yung kanyang trono at inakala niya na si Jesus ang magpapalit sa kanyang trono at pinagpapatay po niya yung mga bata doon sa kapaligiran ng Bethlehem para mapigilan ang kinakatakutan niyang pagpalit sa kanya. Pero hindi naman yun ang sadya ng Panginoon. No? Minsan, ganito tayo kay Herod, no? Desperado tayo. Pag hindi na natin nakita yung ating situation na parang hindi na
reasonable, desperado tayo, we do it our way. Hindi na natin ginagawa na ang Panginoon ang magbigay ng daan para solvein ang ating problema. Ginagawa natin yung paraan sa kaya natin o sa alam nating gawin. Pero we always end up talo. Desperate times call for desperate measures. Waiting God wants to do something, there is no stopping Him. So kung gusto ng Panginoon na mangyari isang bagay, walang makakapigil yan. Kung nais ng Panginoon na ikaw ay pagpalain, wala pong pwedeng magpigil niyan, kundi pasalamatan ng Panginoon sapagkat kung yan ay kalooban niya para sa iyo, ibibigay niya yan. Ano man ang mangyari, ihahandog niyan. Si Simeon po ay isa pang karakter sa Bible, na isang matandang karakter sa Bible in Luke chapter 2, na alam niyo ba na nung nakita niya yung baby Jesus, yun lang yung time na sinabi niya, dineclare, ito po yung Messiah, Mary. Si Mary po, nung siya nanganak kay Jesus Christ, wala ho siyang clue kung sino talaga, anong mangyayari kay Jesus. Pagkatapos niyang isilang si Jesus, wala siyang clue kung ano si Jesus. Kaya sabi ni Simeon, ito po ang Messiah, siya po ang tagapagligtas ng mga Jew. In Luke chapter 2 verse 25 to 32, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. So it's not only about the Jews but also for the Gentiles. Siya po ang Messiah. Si Simeon po ang nagbalita niyan kay Mary and Joseph. At yung dalawang mag-asawa, they marveled at what Simeon said, yung revelation niya. Kasi gulat na gulat sila kung ano yung mangyayari sa buhay ni baby Jesus nung sila ay kasama nila si Jesus. Simeon affirmed that Jesus is a long-awaited Messiah. Si Mary po, hindi pwedeng ma-miss out ito. Si Mary po ay isang naging instrumento para maipanganak ang ating tagapagligtas. Even in Isaiah chapter 7 verse 14 it says, therefore the Lord Himself will give you a sign, behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Emmanuel. So doon pa lang sa Old Testament, going down to New Testament, alam na po na merong pong Virgin Mary na ipapanganak na si Jesus. No? Wala hong clue si Mary kung sino si Jesus. Kaya pag sinuri mo po ang kasaysayan ng Christmas, tatlong bagay lang ang ating natatandaan. Na merong tayong Panginoon na bumaba sa lupa upang that He will reveal Himself to be the Savior of the world. But even Mary knows nothing about Jesus. Ang ginawa lang niya, ipinanganak niya si Jesus, pero yung mga persona na si Simeon, ang Angel Gabriel, sinabi lang niya kung sino si Jesus. Si John the Baptist, sinabi niya na ito yung ating taga-Messiah, pero Mary had no clue whatsoever kung anong magiging buhay ni Jesus Christ dito sa lupa. So, there is one song na appropriate doon at gusto ko pang i-share sa inyo yung kanta na yon. At yung kantang na yon ay pretty much summarizes what Jesus has done for us. And this is a story actually. And this is how the song says. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss this little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will hear the praises of the land. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This child that you've delivered is the great I am. He is the great I am. So who is this Jesus? So Jesus, we celebrate Christmas because Jesus is the only Savior. We celebrate Christmas because Jesus is the Messiah. Jesus is the Christ. And Jesus is the Lord who will reign again. He will return to save us, to get us. And He will reign forever. So, ang Christmas po ay hindi po Christmas kung hindi nyo po tatanggapin yung regalo na yan. Sino sa inyo po ang nais tanggapin ang regalo ng buhay ng Panginoon na kay Kristo? Kayo po ba ay kilala nyo ba si Kristo bilang sariling tagapagligtas? Can I invite everyone to stand up, please? And as we meditate upon the Word of God, kilala niyo po ba ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas? Ito po yung panahon na tayo po ay dapat malaman natin kung ano po ang ating kalagayan sa buhay na ito. Kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, wala pong kwenta yung ating ginagawa, wala pong direksyon yung ating pananampalataya, kung hindi po tama yung ating pananampalataya. Si Kristo po, hindi po relihiyon ang kailangan natin, kundi relasyon sa Panginoon, at yan ay nagagawa po sa pamagitan ng pagkilala na ikaw ay makasalanan, ikaw po ay mamamatay dahil sa kasalanan, kung kaya nagbigay ang Panginoon ng tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Lumalapit kami with humility. Lord, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Kung kami po ay narito ngayon, at sa pagpunta namin sa simbahan na ito, hindi namin alam, wala kaming clue kung ano yung ibig sabihin o mensahe ng Pasko. At ngayon po namin nalaman na ang kapaskuhan po ay si Kristo. Siya po ang regalo ng Pasko. Siya po ang dapat naming kilalanin at tanggapin bilang sa tagapagligtas. Kung meron pa po dito sa aming kalagitnaan na hindi po nakakilala sa inyo bilang sariling tagapagligtas, Lord, ay maaaring mangusap po kayo sa individual na yan upang makilala ka bilang sariling tagapagligtas. Kami po ay humihingi ng tawad sa inyo, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan at kami po'y humihingi na kayo po'y mangusap sa bawat isa na kami po ay tanggapin na makilala namin kayo bilang aming sariling tagapagligtas at matanggap yung regalo na yan kay Jesucristo.
tayo po'y sa pananalangin ay hinihingi ko po, kung meron man po dito sa inyo na nais tanggapin si Jesucristo o natanggap na yung regalo ng buhay kay Kristo, ay mangyaring itaas lang po ang kamay na, Brother Bim, ako'y sa isang pagkakataon ay nakilala ko na si Kristo, ngunit hindi ko pa na ihayag na ako ay tunay na Kristiyano na, at nais ko pong ipahayag sa inyong harapan na ako po'y ligtas na, at nais ko po na lalo pang makilala ang Panginoon. Would you raise your hand? Salamat po. Meron po bang iba pa? Salamat po. Sa mga tao ngayon, sa mga kasama namin ngayon sa kalagitnaan, na nais ko rin po makilala ang Panginoon at nais ko siyang tanggapin bilang sariling tagapagligtas. Meron po ba rito sa kalagitnaan natin na nais na tanggapin si Jesucristo bilang sariling tagapagligtas? Mangyari lang po, itaas niyo po ang inyong kamay at kami po ay handang lumapit at kayo po ay aming inaanyayahan. Would you come dito po sa harap? Youth, nakikita niyo po ang tatlong individual na nasa harapan natin. Kung siya po ay kaanib ng inyong grupo, mangyari lang po that you counsel them, you pray for them, approach them para sila ay ipanalangin at bahagian ng salita ng Diyos. Meron pa po ba before we end and before I invite Pastor Doms to lead us in prayer? Meron pa po ba? Tayo po ay patuloy na manalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo at Okay, hawak. dumulog tayo sa Diyos. Narito po sa inyong harapan ang mga kapatiran natin na nagtalaga na kanilang buhay, tumanggap kay Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Marahil hindi ka man nagtaas ng kamay mo o hindi ka man nag-forward, pero sa mga oras na ito, nangungusap ang banal na Espiritu sa iyo. Yes, ngayon ay Pasko. At marahil ngayon narinig mo ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko? Why we celebrate Christmas? Nagse-celebrate po tayo hindi dahil may parties, may gifts, o kung ano pang mga tradisyon na binanggit kanina ni Brother Bim. Ang katotohanan po niyan, pinagdiriwang natin ang Pasko dahil ang tunay na kahulugan ng Pasko ay isinilang ang isang tagapagligtas. Ang Mesaya, ang anak ng Diyos. Nung unang Pasko, siya ay pinanganak sa sabsaban. Ngunit ang batang yun ay hindi na natiling baby. Siya'y lumaki at siya ay napako sa krus upang pagbayaran ang kasalanan natin. Kaya sa mga sandaling ito, narito ka man sa loob ng center o marahil na sa online nakikinig. Ngayon, pinapaalala sa iyo ng mensahe na ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang pagkakaroon ng relasyon sa tunay na tagapagligtas na si Jesus. At ngayon ay binibigyan namin ng pagkakataon ang bawat isa na panampalatayaan siya, tanggapin siya sa ating mga puso upang maging makabuluhan ang ating Pasko. Mga kabataan na narito sa center o nasa online man, ito po ang dahilan kung bakit tayong celebration
bakit tayo nagkakatipon ngayon? Ang makilala mo si Jesus na tanging Diyos at tagapagligtas. Pwede bang ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib ngayon? Damayin mo ang iyong puso at sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Itinatalaga kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan ka sa aking buhay. Ako'y nanampalataya sa iyo. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyong banal na dugo na tumagas doon sa krus, na yung dugong yun ang naghugas ng aking kasalanan. Sa hapong ito, nagpapasalamat ako sa kapatawaran at sa paglilinis mo sa aking puso. Panginoon, salamat po sa regalo mo, ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa katiyakan ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Ako'y minahal mo. Ako'y inibig mo. Magpawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen at amen.